Ang pelikulang ito ay nagsisimula sa pagpapakita ng dalawang nakatatandang pulis, sina Jim at Davis na magkaibigan mula papagkabata. Kasalukuyan, kaarawan ni Jim at binigyan siya ni Davis ng isang espesyal na regalo, isang relo, na labis na ikinagalak ni Jim nang matanggap niya ang regalo mula sa kanyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, sa likod ng sandaling ito ay ang katotohanan na sila ay nasa isang mahalagang misyon upang hulihin ang isang drug cartel. Bukod pa rito, malapit na sila sa punong tanggapan ng cartel at nagmamasid sa paligid. Sa makatuwid, kapag tapos na ang mga paghahanda, nagpasya silang maghanda para sa pagsalakay. Matapos matagumpay na pasukin ang pinto ng punong himpilan ng cartel, wala silang makita sa loob kaya agad silang lumabas upang tingnan ang paligid. Gayunpaman, habang sila ay pansamantalang nakatingin sa labas, lumabas ang mga miyembro ng cartel mula sa basement at nagawang barilin si Davis. Sa sandaling iyon, agad na kumilos si Jim, na nagresulta sa isang matinding palitan ng putok. Sa panahon ng labanan, nagawa ni Jim na patayin ang lahat ng miyembro ng cartel, na iniiwan lamang ang leader ng cartel. Gayunpaman, sa isang hindi inaasahang pangyayari, nagawang pabagsakin ng leader ng cartel si Jim. Kasabay nito, ang punong tanggapan, na ngayon nilalamon ng apoy, ay papalapit na sa oras ng pagsabog, at handa na ang leader ng cartel na tapusin si Jim. Sa gitna ng kritikal na sitwasyong ito, si Davis na sugatan, ay nagawang barilin ang leader ng cartel. Bilang resulta, sinubukan ni Jim na iligtas si Davis ngunit malapit nang sumabog ang lugar. Kaya't nakiusap si Davis kay Jim na iligtas ang kanyang sarili at umalis sa lugar. Sa huli, nakatakas si Jim at nakaligtas habang namatay si Davis sa pagsabog. Ang eksena ay tumalon sa 5 taon, ipinapakita ang isang eksenang gabi sa Nevada kung saan ang puwersa ng pulisya ay hinahabol ang isang grupo ng mga magnanakaw na nagnakaw sa isang bangko. Gayunpaman, nagawa ng hacker ng mga magnanakaw na sirain ang signal ng mga monitor ng sasakyan ng pulisya, dahilan para hindi nila masundan ang mga magnanakaw. Sa ibang lugar, ang hinahabol na grupo ng mga magnanakaw ay nakarating na sa kanilang lihim na hideout matapos matagumpay na makapagnakaw ng 10 milyong dolyar mula sa vault ng bangko. Ang grupo ay pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Banks, habang ang utak sa likod ng pagnanakaw ay isang dating manager ng bangko na nagngangalang Lawson. Matapos makumpirma ang tagumpay ng kanilang pagnanakaw, humingi si Lawson ng pahintulot sa grupo na umalis at sunugin ang truck na ginamit nila upang sirain ang ebidensya. Kapag ang pinto ng hideout ay isinara, sinisimulan ng mga magnanakaw na suriin ang kanilang mga ninakaw na pera. Gayunpaman, nagulat sila nang malaman na ang laman ng bag ay isang remote-controlled explosive device lamang, habang ang 10 milyong dolyar na kanilang ninakaw ay nawala. Sa takot, sinubukan ng mga magnanakaw na tumakas mula sa hideout, ngunit sa kasamaang palad, nakalok ang pinto mula sa labas na nag-trap sa kanila sa loob. Sa puntong ito, napagtanto ni Banks na sila ay pinagtaksilan ni Lawson. Walang ibang opsyon, inutusan ni Banks ang kanilang hacker, si Geary, na i-deactivate ang explosive device kahit na wala namang karanasan si Geary sa paghawak ng mga explosive. Ang agarang sitwasyon ay nag-iiwan sa kanya ng walang ibang pagpipilian kundi subukan. Sa kabilang banda, si Lawson, na nasa daan na dala ang ninakaw na 10 milyong dolyar, ay pinindot ang detonator para sa pampasabog gamit ang kanyang telepono. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, matagumpay na na-deactivate ni Geary ang bomba, na nabigo ang nakatakdang pagsabog. Kaagad pagkatapos, agad na nakipag-ugnayan si Banks kay Lawson, binalaan siya na mag-ingat dahil malapit na nilang matagpuan siya at brutal na papatayin, kukunin muli ang kanilang pera. Hindi alam ni Lawson, lihim na naglagay si Banks ng GPS device sa kanyang bulsa, na nagpapahintulot sa kanila na subaybayan ang kanyang lokasyon. Pagkatapos suriin ang GPS, natuklasan nila na si Lawson ay nagpaplanong tumakas papuntang Canada sa pamamagitan ng isang liblib na kagubatan. Ang eksena ay lumipat kay Jim, na tila nagretiro na mula sa puwersa ng pulisya mula nang mapatay si Davis sa isang misyon. Noong panahong iyon, si Jim at ang kanyang anak na si Kim ay nakatira sa isang bahay na nasa isang liblib na lugar. Si Kim, bilang isang karaniwang dalagitang babae, ay madalas na naglalaan ng oras sa labas kasama ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, palaging hinuhuli si Kim at ang kanyang mga kaibigan ng lokal na sheriff dahil palagi silang gumagawa ng gulo.
Samantala, madalas magpalipad ng oras si Jim sa panghuhuli ng hayop sa kagubatan hanggang sa maging pamilyar siya sa mga pasikot-sikot ng gubat, kabilang ang mga ligtas na ruta patungo sa hangganan ng Canada. Noong araw na iyon, nakatakdang manghuli si Jim kasama ang isang kaibigang kilala bilang Jensen, na naghihintay na sa gubat. Gayunpaman, habang inihahanda niya ang kanyang mga armas, biglang tumawag ang lokal na sheriff kay Jim at pinapapunta siya sa opisina kaagad. Lumabas na nahuli na naman si Kim ng sheriff dahil sa paggawa ng kaguluhan matapos magmaneho ng mabilis. Hindi nagtagal, habang kinakausap ng sheriff si Kim, biglang binisita ng isang grupo ng mga magnanakaw na pinangunahan ni Banks ang opisina. Ang kanilang pagdating ay tila para humingi ng tulong sa sheriff na gabayan sila sa kagubatan at paligid nito upang hulihin si Lawson, na nagnakaw ng 10 milyong dolyar. Ang grupo ay desperado na nangangailangan ng tulong ng sheriff, na tiyak na mas pamilyar sa mga detalye ng gubat. Gayunpaman, nang malaman na ang grupo ni Banks ay mga armadong magnanakaw, agad na tumanggi ang sheriff na tulungan sila. Kasabay nito, si Lawson, na nasa gitna na ng kagubatan, ay nakita na papunta sa hangganan ng Mexico habang may dalang bag na naglalaman ng 10 milyong dolyar. Hindi nagtagal, dumating na si Jim sa opisina ng sheriff at naramdaman niyang may mali nang mapansin niya ang kilos ng mga tauhan ni Banks na nagbabantay sa labas. Tama nga, ang opisina ay pinasok ng grupo, na kinidnap ang sheriff at si Kim. Noong panahong iyon, naguguluhan si Jim dahil siya rin ay tinutukan ng baril ng kanang kamay ni Banks, na kilala bilang si Dominica. Bilang resulta, agad na ipinaliwanag ni Banks kay Jim na sila ay isang grupo ng mga magnanakaw na napilitang gawing hostage sina Kim at ang sheriff dahil tumanggi itong samahan sila sa kagubatan upang hanapin ang taong nagngangalang Lawson, na nagnakaw ng kanilang pera mula sa pagnanakaw. Matapos maunawaan ang sitwasyon, nag-alok si Jim na samahan ang grupo ni Banks sa tinukoy na kagubatan. Dagdag pa rito, ipinaliwanag ni Jim na siya ay isang mangangaso na pamilyar sa mga detalye ng kagubatan. Kaya't handa siyang tumulong basta't pakawalin ng grupo sina Kim at ang sheriff. Nang marinig ito, pumayag si Banks na palayain si Kim ngunit tanging pagkatapos nilang matagpuan si Lawson. Tungkol naman sa sheriff, papatayin pa rin siya dahil sa paglalakas loob na hindi sumunod sa kanyang mga utos. Sa isang pagkakataon, nakaagaw si Jim ng armas mula sa tao ni Banks, ngunit walang laman ang armas na nagpalalim sa pagkaalam ni Jim na hindi lamang brutal kundi talagang matalino rin ang grupo. Dahil dito, sinadyang hindi sinabi ni Jim sa kanila na si Kim ay ang kanyang biological na anak. Gayunpaman, pagdating nila sa kagubatan, nagplano si Jim na maghanap ng pagkakataon upang iligtas ang kanyang anak na babae at isa-isang patayin ang mga ito. Nang hindi na nag-aksaya pa ng oras, diretso silang pumasok sa gubat, na ginagabayan ni Jim. Pagdating nila sa daanan papasok sa gubat, natagpuan nila ang kotse na minamaneho ni Lawson kasama ang isang GPS device na inihanda ni Banks na nagpakita na hindi na nila mahanap siya sa loob ng kagubatan. Sa makatuwid, si Jim lamang ang makakapaggabay sa kanila upang mahanap si Lawson nang hindi naliligaw sa gubat. Bilang resulta, sinadyang itali ni Banks ang baywang ni Kim gamit ang lubid upang pigilan siyang tumakas bago sila tuluyang pumasok sa gubat upang hanapin si Lawson. Sa isang pagkakataon, nilapitan ni Kim si Jim at tinanong kung ano ang gagawin nito para palayain sila mula sa grupo ng mga tulisan. Mabilis na sinabi ni Jim kay Kim na manatiling kalmado dahil malapit nang magdilim, at doon siya magsisimulang kumilos. Kasabay nito, patuloy na minomonitor ni Banks ang mga galaw ni Kim at Jim. Matapos maglakad ng medyo malayo, humingi si Kim ng pahintulot na umihi habang binabantayan siya ng isa sa mga tao ni Banks. Di nagtagal, narinig ni Jim na sumigaw si Kim dahil pinagsamantalahan siya ng lalaking nagbabantay sa kanya. Agad na nagalit si Jim dito, at walang pag-aalinlangan, binali niya ang braso ng lalaki. Sa hindi inaasahan, talagang naintindihan ni Banks ang brutal na aksyon ni Jim laban sa kanyang malupit na tauhan. Sa katunayan, inutusan ni Banks ang kanyang isang tauhan na si Jack na patayin ang kanilang kasamahan na nagdudulot ng kaguluhan. Gayunpaman, dahil sa insidenteng ito, nagsimulang maghinala si Banks na mag-ama sina Jim at Kim. Upang patunayan ito, nagkunwari si Banks na gusto niyang barilin si Jim, na nagdulot kay Kim na sumigaw ng daddy para kay Jim. Sa kalaunan, napagtanto ng grupo na si Kim ay tunay na anak ni Jim. Ngayon na sila ay natuklasan na, binalaan ni Jim ang grupo ni Banks na huwag kailanman saktan o hawakan ang kanyang anak na babae.
Kung mangyari iyon, hindi lamang tatanggi si Jim na gabayan sila sa kagubatan para hulihin si Lawson, kundi hindi rin siya magdadalawang isip na patayin sila ng paisa-isa. Nang marinig ito, agad pumayag si Banks, at nagpatuloy sila sa paghahanap. Sa gitna ng paglalakbay, nag-away sina Jack at Geary, na hindi kailanman nagkasundo, dahil na-offend si Geary sa mga sinabi ni Jack tungkol sa pag-inom ng kanyang ihi dahil naubusan na ng tubig si Geary. Hindi inaasahan, ginamit ni Kim ang kaguluhan na ito upang subukang tumakas. Gayunpaman, matagumpay na napigilan ni Banks ang pagtatangkang iyon ni Kim at agad na binalaan sina Kim at Jim na huwag magtangkang gumawa ng anumang kahine-hinala, dahil hindi magdadalawang isip si Banks na patayin silang dalawa. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay hanggang sa magsimula ng magdilim, at nagpasya silang magpahinga at ipagpatuloy ang kanilang paghahanap kinabukasan. Noong panahong iyon, sinadyang inutusan ni Banks si Kim na matulog sa tabi niya dahil nag-aalala siyang baka subukan ni Jim na tulungan siyang makatakas mula sa gubat. Tama nga, habang ang lahat ay mahimbing na natutulog, sinubukan ni Jim na palayain ang mga kamay ni Kim, ngunit sa kasamaang palad, napigilan siya ni Jack. Kinabukasan ng umaga, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungo sa hangganan ng Canada. Sa daan, nakakita si Jim ng punit na mapa na ginagamit bilang panggatong. Dahil dito, napagpasyahan ni Jim na si Lawson ang nagtapon nito, na malamang ay hindi pa rin malayo sa gubat. Hindi nagtagal, natagpuan ni Geary ang isang bangkay sa tabi ng isang bumagsak na puno. Sa pagsusuri, lumabas na ito ay katawan ng kaibigan ni Jim na si Jensen, na dati nilang pinaplano na manghuli ng hayop sa gubat. Bilang resulta, labis na naapektuhan si Jim dahil kailangan niyang mawalan ng isa pang mabuting kaibigan matapos ang pagkamatay ni Davis 5 taon na ang nakalipas. Bilang isang dating pulis, mabilis na sinuri ni Jim ang paligid at napagpasyahan na si Jensen ay pinatay ni Lawson, dahil pinaghinalaan niya na si Jensen ay isa sa mga tao ni Banks na ipinadala upang hanapin siya. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap hanggang sa natagpuan nila si Lawson, na malubhang nasugatan mula sa laban nila ni Jensen. Bilang resulta, pinilit ni Banks si Lawson na ipakita kung saan nakatago ang bag ng pera. Gayunpaman, tumanggi si Lawson na magsalita at sa halip ay iniinsulto ang grupo ni Banks bilang isang grupo ng mga walang utak na magnanakaw na madaling naloko ng isang matandang lalaki tulad niya. Hindi matanggap ang insulto, naging emosyonal si Dominica at agad na pinatay si Lawson. Dahil dito, nagalit si Banks sa kanya dahil pinatay niya si Lawson nang hindi pa sila nakakakuha ng anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng bag ng pera. Sa parehong oras, inatasan ni Jack ang kanyang mga kasamahan na patayin sina Kim at Jim dahil pareho na silang hindi mapapakinabangan. Gayunpaman, agad na ipinaalam ni Jim kay Banks na maaaring itinago ni Lawson ang bag ng pera malapit sa talon. Nang marinig ito, inutusan ni Banks si Jim na gabayan sila patungo sa lokasyon ng talon. Di nagtagal, napatunayan na tama ang hinala ni Jim dahil ang bag ng pera ay talagang malapit sa talon ngunit nahulog ito sa isang matarik na bangin kung saan tanging isang bihasa sa pag-akyat lamang ang makakakuha ng bag. Sa sandaling iyon, sinabi ni Jim na maaari niyang kunin ito ngunit tumanggi siyang gawin ito kung hindi palayain ni Banks ang kanyang anak na babae. Bilang tugon, binalaan ni Banks na papatayin si Kim kung tumanggi si Jim, kaya kahit hindi niya gusto, kinailangan niyang kunin ang bag. Hindi inaasahan, matapos ilagay ang kanyang buhay sa panganib para makuha ang bag, binaril ni Banks si Jim nang nasa kanyang mga kamay na ang bag, na nagdulot sa kanya na mahulog sa talon. Pagkatapos noon, inihanda ni Banks na alisin si Kim dahil wala na siyang pakinabang sa grupo. Gayunpaman, sinabi ni Kim na maaari niyang dalhin ang grupo ni Banks sa hangganan ng Canada, dahil alam niya ang mga ligtas na ruta patungo sa hangganan. Ayon sa nakaraan, mula pagkabata, madalas dalhin ni Jim si Kim upang manghuli ng hayop sa gubat na iyon. Sa makatuwid, sa gabay ni Kim, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Sa daan, pinagtawanan ni Geary si Kim sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na ulila dahil patay na ang kanyang ama. Nasaktan sa pahayag na iyon, dinuraan siya ni Kim, na sinagot ni Geary ng isang malakas na sampal. Sa sandaling iyon, ipinagtanggol ni Dominica si Kim sa pamamagitan ng pag-atake kay Geary, na sinundan ni Banks, na nagdulot kay Geary na mawalan ng malay. Bilang resulta, iniwan ng grupo ni Banks si Geary sa gitna ng makapal na gubat dahil sawa na sila sa mga kalokohan nito. Paglipat kay Jim, lumabas na buhay pa siya dahil sa balikat lamang siya tinamaan.
Matapos makalabas sa tubig, mabilis na nilapatan ni Jim ng lunas ang kanyang sugat bago kinuha ang sandata ni Jensen na nakatago malapit sa talon. Pagkatapos noon, agad na naglakbay si Jim sa kagubatan na may layuning iligtas si Kim at isa-isang pabagsakin ang grupo ni Banks. Sa kabilang banda, nagpa siya ang grupo ni Banks na magpahinga habang nagsisimula ng magdilim. Bukod dito, nagugutom din sila dahil ang kanilang mga supply ng pagkain ay nasa bag na dinadala ni Geary, na iniwan nila sa gubat. Sa parehong oras, nagkamalay na si Geary at labis na natatakot na mag-isa sa gubat. Sa madaling salita, biglang dumating si Jim, na lalong nagpataas ng takot ni Geary. Di nagtagal, gamit ang isang palaso sa pangangaso, nagawa ni Jim na pabagsakin si Geary. Sa sandaling iyon, pinilit ni Jim si Geary na sabihin sa kanya kung saang direksyon dinala ng grupo ni Banks ang kanyang anak na babae. Si Geary, na natatakot para sa kanyang buhay, ay agad na ipinaalam kay Jim na si Kim ang nagdadala sa grupo ni Banks patungo sa hangganan ng Canada. Bukod dito, binanggit din niya na pagdating nila sa hangganan ng Canada, agad na papatayin ni Banks si Kim. Matapos matanggap ang impormasyong ito, walang awa na pinatay ni Jim si Geary. Habang papalapit ang umaga, ang grupo ni Kim at Banks ay nagsimulang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay kahit nanghihina dahil sila ay nagugutom. Si Kim, nang mapagtanto ito, sinadyang pinahirapan ang grupo sa pamamagitan ng pagdaan sa isang medyo mahirap na ruta na daanan. Matapos maglakad ng ilang sandali, nagpa siya si Jack na magpahinga at manigarilyo habang nagpatuloy sina Banks at ang iba pa sa kanilang paglalakbay. Sa hindi inaasahan, biglang dumating si Jim at agad na nakipag-away kay Jack. Sa sandaling iyon, nakipaglaban si Jim kay Jack, na isang dating sundalo. Gayunpaman, dahil sa determinasyon na alisin sila, sa wakas ay nagtagumpay si Jim sa pagpatay kay Jack. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Jim sa paghabol kina Banks at Dominica. Sa kabilang banda, agad na napagtanto ni Banks at Dominica na hindi sumusunod si Jack sa kanila. Matapos siyang tawagin ng maraming beses nang walang sagot, nagpa siya si Banks na ipagpatuloy ang paglalakbay. Sa parehong oras, patuloy na sinundan ni Jim sila mula sa malayo, ngunit hindi siya napansin ni Banks. Di nagtagal, malapit na sila sa hangganan ng Canada, ngunit napatay ni Jim si Dominica mula sa malayo bago muling nagtago. Nang malaman ni Banks na buhay pa si Jim, agad niyang binalaan si Jim na papatayin niya si Kim kung hindi siya sumuko. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, lumabas si Jim mula sa kanyang pagtatago upang sumuko, na sinundan ng pagbaril sa kanya ni Banks. Bagaman hindi tumama ang kanyang mga bala, nagdulot ito kay Jim na mahulog mula sa burol. Nang makita ito, pinilit ni Banks si Kim na samahan siya patungo sa hangganan ng Canada, na nasa 300 metro lamang ang layo. Sa kabila nito, hindi inaasahan ni Jim na makakabangon siya at ipinagpatuloy niya ang paghabol. Pagdating sa hangganan ng Canada, agad na pinatay ni Banks ang 3 pulis na nagbabantay dito. Bilang resulta, naubusan siya ng bala para patayin si Kim. Walang natirang oras, pinili ni Banks na iwan si Kim at nagmadaling umalis mula roon. Hindi niya alam, dumating din si Jim at agad na sinabi kay Kim na magtago sa isang ligtas na lugar dahil susundan niya si Banks. Pagdating sa isang pamayanan, napagtanto ni Banks na may humahabol sa kanya, kaya mabilis siyang naghanap ng matataguan. Nang malaman niyang si Jim ang humahabol, sinubukan ni Banks na tumakas na nagresulta sa isang habulan na nagdala sa kanilang dalawa sa isang bakanteng bodega. Sa loob ng bodega, naglaban sina Banks at Jim ng matindi. Matapos mawalan ng malay si Banks, mabilis na umalis si Jim sa bodega na may dalang bag na naglalaman ng $10 milyong. Sa sandaling iyon, dumating din si Kim sa eksena, ngunit si Banks, na buhay pa, ay agad na lumabas at ininsulto si Kim. Bilang resulta, nagalit si Jim nang marinig niyang may naglakas loob na pagsalitaan ng masama ang kanyang anak na babae. Bagaman hindi gustong patayin ni Jim ang nanghihina na si Banks, ngunit hindi siya nagdadalawang isip na gawin ang pagpatay para sa kapakanan ng kanyang anak na babae. Sa huli, nakatagpo si Banks ng isang nakasisindak na kamatayan sa mga kamay ni Jim. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagpa siya sina Jim at Kim na lumipat sa Canada at magsimula ng bagong buhay gamit ang $10 milyong. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.